Ah, dito po tayo sa second part ng ating pagbasa ng plano. Okay, so ito na po, tapos na natin yung architectural, ito na yung structural plan. Structural plans natin. Okay, so ang una nating makikita dito po sa structural plan, unahin naman daw natin dito sa baba. Base sa sheet content, footing column layout, and wall footing layout. Ang footing column layout po is dito natin makikita yung layout ng footing at saka column. Okay, from the word itself, footing column layout. Okay, yung iba, nakaseparate yung layout ng footing, nakaseparate yung layout ng column. Okay, pero dito, pinag-isa ko na lang. Okay, so ang pinaka-purpose naman natin is para maintindihan. So, maintindihan naman yan. Ano pong ibig sabihin ng F1C1, F2C2? Yung F1 na yan, yung footing 1, and then yung column natin ay C1. Okay, footing 2, C2. Column 2, ako sana. Okay, and then, dalawang klase yung footing at column lang ang meron tayo. Okay, pansinin nyo yung mga dulo, corner, at saka yung gitna, yun yung malalaki. And then, yung mga in-between, yung medyo maliliit. Okay? So yan po. And then kung gusto nyo pong tingnan yung detail niyan mamaya, nandito po yan sa mga susunod na plano. Hanapin natin ito. Detail of footing 1. Okay? Mamaya pupunta po tayo dyan. Pero dito muna tayo sa page 12. Page 12 or page S1. Okay? Parehas lang po yan. Okay? So yan po yan. And then same pa rin po. 7 by 8. And then, yung mga grid line natin, naka-center po yan. Naka-center yan. Okay. And then, itong next detail or plan natin, wall footing layout. Ito siya. Ito lang po yung mga may wall footing. Okay, pansinin nyo, di ba may wall naman tayo dito? Bakit walang wall footing dyan? Kasi po, diretso na sa tie beam yung ating mga CHB wall, mga hollow blocks natin. Okay? Dito kasi walang tie beam dyan sa mga yan. Kaya kailangan natin ng wall footing ng mga yan. Okay? And yung detail ng wall footing, mamaya mapupuntahan natin. Okay? So, yan po yung ating footing, column layout, and then wall footing layout. Okay? So, ito po, isa po ito sa mga pinaka-importante sa pag-estimate natin. Okay? Kasi pag halimbawa, mag-estimate tayo ng bakal ng footing, ilang klaseng footing, dito mo makikita. Ilang klaseng column, dito mo makikita yan. Okay? Next po natin, next page, page 13 or S2. Dito po ang tie beam layout. Yan, tie beam layout. And then second floor and slab, second floor beam and slab framing plan yan. Okay, so unahin natin itong tie beam layout. So yan, nakalagay dito po yung layout ng tie beam natin. So nandyan ang mga tie beam natin. And then nandito rin po pala yung sinama ko na rin yung detail ng bakal or detail ng slab on fill natin. Yan. So, kung titingnan natin sa structural, concrete yan. Hanapin ko lang. Tie beam lang. Puntahan natin yung structure as a whole. Tie beam. Concrete. So, ito lang. Ito po yung ating slab on fill. Yan. May detail yan. Ang detail yan is ito. Ayan, nakalagay dyan, 100 mm daw po siya. Siyempre may concrete graveling yan, automatic. And then slab on fill is slab on fill. Yung iba SOF lang nakalagay, or yung iba SOG, slab on grade. Okay, so fill yan kasi backfill. Okay, 10 mm yan. Ito po yung typical na spacing ng bakal dyan, 600. Yung iba ginagawang 40, pero sa tingin ko okay na yung 60. Ang pinaka-importante po naman dito sa mga slab sa mga backfill is yung backfill. Dapat compacted talaga yan. Okay? Ito pakita ko lang po dito yung sa 3D natin para mas maintindihan natin. So ito po yung tie beam natin. Okay? So kung tingnan niyo yung as a whole, yan. Pansin niyo, diretso na po diyan. Diretso na yang diyan. Tanggalin natin yan. Yan. Diretso na yung ating mga CHB wall. Nakapatong na yan dyan. Sa ating nakapatong na yan dyan. Okay? So, yun po ang teka lang, yun. Yun po ang ating tie beam.
Okay, ulitin ko lang. So, yan. Parang yung lahat, yan, yung nagko-connect ng mga column. Okay, so importante po yung tie beam na yan. Yan po ang pinaka-importanting beam. Okay, so kasi yan po talaga yung maghahawak dito sa ilalim. Okay, so mas malaki yung mga bakal niya, mas malaki yung size niyan. Okay, so yung iba nililiitan lang yan, pero kapag natutunan nyo ng mabuti yung essence ng structural analysis, maintindihan nyo yan. Okay, so yan po yung ibig sabihin ng tie beam natin. Okay, and then second floor beam and slab. So dyan nakalagay naman po dyan, itong tie beam pala natin nakalagay TB, and then sa second floor mga B1, B2. TB short for tie beam para madali natin maintindihan. B1, B2, B3, B hanggang B3 lang ata. B3 lang dito sa second floor. And then yung S1 sa second sa ating slab, S1, S2, yan. Pansinin nyo wala nang beam dito, 'di ba? May ano tayo dito sa page 2. Pansinin natin yung page 2, yan 'di ba? May wall tayo diyan, may partition, pero wala nang beam doon kasi nga drywall lang 'yan. Okay? So kaya po ganyan 'yan. Kung gusto niyo naman pong CHB wall, kailangan pong may ano 'yan, may beam. Mahihirapan po yung slab natin kung diretso nyo sa slab ipapabuhat yung ating CHB wall. So, kailangan pong may beam dyan kung sakaling CHB wall ang gusto nyong partition. Okay? So, yan, S1. Ito, stairwell. Siyempre, walang slab dyan. Stair yan eh. And then, B1. And then, mamaya, makita nyo po yung detail ng mga B1, B2 na yan, B3. And then, S1. Yung S1 po ay one-way slab. Ito, two-way slab. Mamaya po, pagdating natin sa estimate, explain ko po yan. Okay? S1 and S2. Okay, so next po tayo, page 14 or page S3. Ito na po yung roof framing plan, roof beam framing plan. So ito naman po yan. Kung titingnan natin sa 3D, ito po siya. Ito, roof beam yan. Roof beam framing plan, yan. Kung titingnan natin sa plano, yan. So yan po, may nakalagay na yan, B2, B4, yan. Pansinin nyo po, naglagay talaga ako dyan. Dual purpose po yan. Yan. Dito at saka dito. Yan mga yan. Kumbaga ito po yan. Kung gusto nating maintindihan sa 3D yan. Ito pong mga yan. Yan. Ito. Ang purpose po niyan ay pagkapitan ng drywall natin. Okay. Mahirap po kasi ipakapit yung drywall dun sa ceiling. Okay. So mahina yun. At the same time, pagdating po kasi dito sa rafter natin, tukod siya, additional na tukod siya. Yan. Dito, yan, ito. Yan. Teka lang Yan ko lang. Para mas ma-gets nyo. I-hide ko lang. Yan, itong mga yan. Diyan na siya nag-rest, ginamit ko yan para pantukod. Okay? Para mas makatipid tayo dito sa ating rafter, kasi kung walang tukod dyan, masyadong mahaba, kailangang malaki ito. So, para makatipid, yan, naglagay tayo dyan, dual purpose, double purpose yan. Okay po? So, kaya po nandyan, okay, para maintindihan lang natin. Ito naman po sa roof framing plan, medyo, ano lang siguro to, medyo complicated lang, pero, explain ko lang po, kaya po talaga meron to, para mas maintindihan nyo. Okay, so, with roof yan. Roof only, yan. Okay, balik tayo dito sa plano. Dito po makikita nyo yung pinakamalalaking letter, R1, R2, R3, R4. So yan po yung mga tinatawag natin na rafter or main truss natin. Puntahan natin dito sa 3D, yan, yung mga pula na yan, yung nakakulay pula. Yan po yung ating mga rafter. I-hide ko lang to para mas ma-gets ninyo. Yan. Tanggalin ko tong kulay yellow. Yan po yung mga rafter natin. So kumbaga sa plano, ganyan ang itsura niyan. Kaya po plan ang tawag pala, kung hindi nyo pa naintindihan. Plan, pag tinignan nyo sa taas, plano. Okay, yan po yung itsura niyan. Hawig niya naman. Okay, dito nakalagay din yung nakalagay yun, yung purlins natin na 50 by 100 mm or 2 by 4 yan by 1.5 mm thick, and then yung spacing niya na typical 600. So
Yun po yun, balikan natin. So yan, ito pong nakakulay green, blue-green. Yan. Yan ating purlins, spacing niya 60. So yan po, and then wag nyo pong kakalimutan na meron po tayong purlins dito, yan pa side na yan. Okay, so pag naglagay tayo ng roof dyan, maglalagay tayo mamaya dyan ng ridge roll. Siyempre kailangan may pagkapitan yung ridge roll somewhere here. So kailangan nating lagyan ng tawag dyan, purlins. Okay, yung iba nilalagay angle bar. Okay, choice nyo yan, pero ilagay natin dyan is purlins. Okay, so yan, purlins yan, 60. Ang 60 po na yan ay ito yan, sukatin natin yan, 60. Ayan, ayun sa baba. Ayun sa baba, pansinin nyo, 60 po yan. Okay? Next. Ano pa to? Itong 12mm plain round bar for cross bracing with 12mm turnbuckle at each end. So, yan po yan. Ito po yung mga cross bracing natin. Okay, punta tayo dito sa 3D. Yan, yung mga nakakulay blue. Yan, yan yung cross brace natin. Yan. Okay? Sa isang dulo lang po ang merong ano niya, turnbuckle na tinatawag. Yan po yung turnbuckle, yan po yung ina-adjust para po madaling i-adjust yung ating cross bracing. Yan. Yan. Isang linya, isang paganyan, isang ano lang po yan, no? Yan, and then syempre meron din dito sa side. Dito hindi na ako naglagay. Okay, kasi okay na yan. Next, yan po, ito, yung SR na tinatawag. Ang ibig sabihin po ng SR natin ay sagrad. So ito po yung sagrad na yan, yung kulay yellow. Yan. Kumbaga support po yan ng purlins. Ang tawag po namin dyan parang support sa lateral ng ating purlins. Okay, so mas matibay kasi ang purlins kapag ganyan ang force, pag ganito siya. Pag ganun, no? Mahina naman siya kapag ganyan. Kaya nilalagyan natin ng sagrad. Okay? Yung iba nilalagay dito sa gitna. Okay, yun yung mga typical, no? Pero ako dito sa ilalim. Ang unang dahilan, kapag binutas kasi yan, usually hindi nasusunod yung standard na dapat may ruskas yan ruskas yan, ganun. Mahirap din kasi na lang ilagay sa actual yun. Kaya ang nilalagay ng iba, plain round bar, bubutasan, ganun, di ba? Kung alam niyo yun, kung familiar kayo. So ganun po yung ginagawa ng iba. Pero ako ganito, para hindi na butasan yan, dito na lang, madali pa siyang ikabit, no? Hindi pa mabubutas. Kapag kasi binutasan yan, mas lalong hihina yung purlins. Okay? So ang purpose naman dyan is lateral so pag ganyan. Okay? So kanya-kanya pong discarte kumbaga. Next, yun lang po. Rafter, cross brace, purlins, and then sagrad. Yan po yung laman ng ating roof framing yan. So pasadahan ko lang to para mas magets po ninyo. Yan, ganyan. Okay, so pansinin nyo, meron pala tayo ditong column na ito, maliit lang, mas maliit na column yan. Yan. C3 yan. C3. Nandito pa pala yan. Sorry, buti naalala ko. Ito, nakalagay dito C3. Kaya meron dyang naka-highlight or naka-dark na C3 yan. Mamaya makita nyo yung detail yan. Meron talaga yan para sa support ng ating truss. Okay, so yan. Yan yung C3 natin. Yan. Okay, so yan. Then ito, meron din to. Ang tawag dyan ay ayun, strat naman ang tawag dyan. Ayun, naalala ko, strat. Buti meron yan. Okay, so yan po ang ating page 14 or page S3. Next po natin itong page 15 or page S4, detail of footing. Footing 1 ito nakalagay. Una, makikita nyo po yung lalim, syempre. Yung lalim ng hukay from finish grade line is 1.5. And then yung thickness po ng footing natin 0.3 or 300 mm. And then makikita nyo dito sa plan kung ilang bakal at anong size. Okay, so 10 16 mm nakalagay dyan. Yung iba nakalagay 16 mm at 150
mm spacing, parang ganyan. Okay, so yung mga ganong klase, i-detail ko siya, ituturo ko kung paano i-estimate kasi magkaiba po yung pagbilang nun eh, 'di ba? So mas maganda yung ganito kasi nakalagay na kung ilang piraso. Yung iba kasi, halimbawa 16 mm at 150 mm spacing, parang ganyan. Okay? So yan po yung ating footing 1. Ulitin ko lang po. 1.5 ang lalim or 1,500 mm. Ang thickness po ng footing natin ay 300 mm. And then yung bakal niya 10 16 mm magkabilaan. Okay? So yan naman po yung mga kailangan natin diyan sa detail ng footing eh. Okay, ito na po yung mga pinakakailangan talaga natin sa estimate eh, itong nasa structural. Okay, so ito naman pong F2, same lang po siya ng lalim. By the way po, ito pong structural na to, considered na structural analysis ko na to. Okay, so okay po yan. Yung iba lang pala, sinadya ko na ibahin. For example, yung column, mamaya pagpunta natin, nilakihan ko siya. Actually, halos parehas lang din pala to sa structural analysis. Yan din pala yan. Ang iniba ko lang pala ay, ano bang iniba ko dito? Mamaya, maalala ko. Okay. So, balikan natin tong F2. Same lalim, 1.5. Same thickness. Yung width niya lang magkaiba pala. Ito, nakalimutan ko yung width niya pala, yung size, 1.5 din. Ito namang footing to 1.2. Okay? 1.5 and then 1.2. Yun po yung pinagkaiba pala nila. Okay, so parehas ng lalim, magkaiba yung dimension. 1.5, 1.2. Okay, itong bakal niya naman, syempre mas maliit to, mas kokonti yung bakal. So dito sa isa 10, dito 8. 16 mm. Okay? And then napansin niyo po dito yung ating column kasi nga ano to eh, sa ibabaw ng footing 1 yung column 1. And then dito naman sa kabila, footing 2 is yung sa column 2. Okay? And then nakalagay din po dito yung elevation ng ating tie beam. So 100 mm daw po yung distance ng top ng tie beam sa finish grade line. So ito po ang ibig sabihin niyan. Punta tayo dito. Concrete yan. Ito po. Yan. Mamaya makikita nyo yung detail ng ating tie beam. Yan. 25, ayan o, 0.25 meters. Pero, yung sinasabi ko po kanina na 100, ito po yan o. 0.1, makita nyo po dito sa may lower right corner. Yan, 100 mm. Yan po yan, top ng ating tie beam. Or, ito yan. No, 0.1. So, yun po yun. Tie beam, ganun din po yan dun sa ating footing 2. Okay, pansinin nyo po hindi po siya sakto dun sa top ng ating finish ng ating flooring kasi di ba po 300 yung flooring natin, ito 100 lang. Okay, so hindi ko na po masyadong i-explain yan pero may kinalaman yan dito sa elevation natin kasi kapag sinagad ko yan paano pagdating dito, parang ganyan. Okay, so ganyan po lang. Next natin ay page na to, page 16 or S5, detail or column schedule. Okay, so ito na po. C1, C2, C3, and PC. Ang PC, ito pala, mamaya balikan natin yung PC, ang ibig sabihin po niyan planted column ito. Ito pala yan. Planted column. Kaya nilagyan ko po ng planted column dyan dahil ito po yan, yung maliit na yan. Ito. Yan. Meron tayo dyan para may pagkapitan nitong beam na to. Yan. Yung beam naman na yan, yung magbubuhat nitong sa may stair natin. Okay, tutulong dyan sa may stair. Okay? Planted column. Mas maliit lang po yan. Kaya po tinawag na planted. Parang tinanim lang sa mga beam yan. Planted column. Okay? Ngayon, balikan natin tong column schedule natin. Una, nandito po nakalagay yung size. Okay, so 300 by 300. Okay, ito pala nandito sa may ito yung level kasi pansinin nyo yung sa level natin, foundation, FDN yan, foundation to second floor. Yan, balikan natin to. Foundation galing sa baba, yan dito sa may pinaka footing hanggang second floor. And then second floor to roof beam. Magkaiba po yung detail niya. Okay? For example, ito, foundation to second floor
12 na 16mm. Pagdating naman ng second floor to roof beam, 12 pieces na 12mm na lang. Okay? Itong tie beam to second floor, para lang po yan dito sa PC. Okay? Kasi pansinin nyo, dito lang naman talaga yan eh. Tie beam hanggang second floor. Okay? So, yan, and then roof beam to top of truss, yun po yung ating C3 kung maalala nyo kanina. Okay, yan yung detail nya. Okay, unahin po natin tong C1. Pasin nyo yung C1, 5 piraso, C2, 4 na piraso, C3, isa, PC, isa. Okay, yung C1 natin, 300 by 300 mm. Ang laman niya nga, sabi ko kanina, 12 pieces na 16 mm. Ganyan po ang pagbasa niya na 12 pieces na 16 mm. Parang kanina sa footing, 10 pieces na 16 mm. Okay, so nandito po nakalagay yung lateral size and main bar yan. And then lateral ties, outer, yan. Nakalagay dyan, 220. Okay, paano po nangyaring 220 yan? Siyempre, hindi natin pwedeng isagad dun sa dulo, no? May tinatawag po kasi tayong concrete covering. Para po yun sa protection po ng ating bakal. So, ang usual po na ginagamit nating concrete cover sa column, sa beam, ay 40mm. Okay? Hindi po 1 inch ha. Masyado pong maliit yung 1 inch. Yung iba po kasing foreman ginagamit 1 inch. Ang 1 inch po is 25mm lang. Almost 25mm. 25.4 kasi yun. 40mm po yung ginagamit. Kaya, mapansin nyo, 220 na lang yan. Kasi 300 minus 40 minus 40, 220. Okay, 220 yan. And then, yung length ng ating hook, yan, naka 135 degrees yan ha. Hindi po yung usual na 90 degrees lang. So, ito po napaka-importante po nito. Maliit na bagay lang po to, pero napaka-importante nito. Ito yung tinatawag nating seismic. Kaya po ang tawag ng iba dito, seismic hook. Kasi talagang tumutulong to pagdating sa seismic forces natin. Okay, so yan, kailangan naka 135 and then masunod po yung 100mm na yan. Okay, importante po yan. And then yung spacing niya is ito po, 10mm na ang spacing yan, 550, 5100, rest at 150. Wait lang po, i-open ko yung ating RSB para mas ma-explain ko. Mamaya pag open yan, balikan natin. Okay, so yan, mapansin nyo no, 150 ang ginamit ko dito na spacing. Yung iba po kasi ginagamit is 200mm. Pero para po talaga sa akin as civil engineer, I suggest na wag nyong titipirin ang lateral ties ng column. Di bali nang sa mga beam nyo gawing 200mm, pero sa column po talaga I suggest na ganyan para po mas matibay. Okay, so yan, ayan. Ipakita ko lang yung bakal niya para lalo nating maintindihan. Ito ay 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19. So, ito yung F1 natin. Okay? F2 natin yan. Yan. F2 mas maliit. Okay? Tingnan ko lang yung lateral ties natin. Ba't wala na? Ayan, naglag lang pala. Naglag. Lateral ties. Yan. I-close ko lang, no? Para ma-explain ko lang yung lateral ties. Yung lateral ties natin na nakalagay 550, 100mm. So ito po 'yan. Itong yung spacing na 50 oh. 1 from the bottom tayo mag-umpisa. 1 2 3 4 5. So 550. Okay? Next po 100. 1 2 3 4 5 6. Bakit 6 ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. In-adjust ko lang ata to. Pero ganun po yun. Okay? So, ganun yung ibig sabihin yan. Okay? And then, rest na natin ay 150. Wait lang. I-check ko yung aking tags. Ayan, ano naman lahat. Ayun, naka-hide lahat. Naka-hide pala yung iba. Okay, so yan. Ito yung sample natin ng layout ng column at saka tie beam. Yan, ito hindi ko pa tapos yun eh. Naglalag kasi. Yan, so ito yung footing natin, then column natin. Yan, okay.
Mapansin nyo pa dito, magkaiba yung itsura ng ating lateral ties. Yung iba tawag dito stirrups. Pero sa column po, ang tawag po talaga dyan, lateral ties. Ang ibig sabihin po kasi ng lateral, pahiga. Eh, di ba pahiga yan ang nilalagay? Ito. Yan. Kaya pahiga, yan, lateral. Okay, eh bakit hindi vertical ties dun sa ano? Sa stirrups? Eh, ewan ko. Basta ganun po yan. Okay? So, yan. Ito yung outer natin. Outer ties yan. Yung mas outer, yan. Ito yan. Itong outer natin, yan. Itong isa lang. Yan. Yung inner ties naman natin, yung dalawa dito. Yan, at saka ito. Okay? So, kumbaga, ito, kapag titingnan nyo yan sa taas, dito, ganyan. No? Pag titingnan nyo ng ganyan. Okay? Ganyan po kasi mag-detail yan, no? Okay, so dalawa. Pagdating naman dito sa isa, sa C2, naka-diamond lang siya. Okay, so yan. Sinadya ko po talagang ganyan para ma-encounter natin paano mag-estimate ng mga ganyang klase ng ties. Yan pala yung rason kung bakit ko talaga sinadyang ganyan. Kasi pwedeng 8 lang to eh. Nilakyan ko lang. Okay? And then, yun yung C1 natin. So, C2 natin, 8 na lang na 16mm imbis na 12. Okay, so 8 na lang siya. Okay, so balikan natin tong ating 3D model. So ito 12 yan. Yan 12 and then ito 8 na lang. Yan. Okay, 8 and then pansinin niyo tag-isa na lang siya, tag-isa na lang yung lateral at inner ties. Ayan oh. Yung outer ties isa and then yung inner ties isa. Ito kasing C1 natin, dalawa yung inner ties yan. Yan magkabilaan kasi yan eh. Ito, balikan lang natin. Itong yan, tsaka ito, yan po yun, no? Yan, parehas sila ng spacing at 150 pa rin yung end, hindi 200. And then yung C3 natin sa taas, ito yung C3 natin, ito yan, yung bulinggit na column na yan. Ang detail nyan, yan 200 by 200, then 4 na 12mm. And then ito iniba ko na siya, naging 200 na siya kasi hindi naman ganun kabigat yung bubuhatin niya compare dito sa baba. Ito talaga na kailangang siksik ang mga ano diyan, lateral ties. Okay, so ulitin ko po, no, mas maganda 150 ang rest ng ating lateral ties para mas matibay yung ating column. Konti lang po yung dadagdag nyo dyan na bakal para sa mas dagdag na strength ng ating bahay, no? And then C3 okay na. Wala tayong inner ties sa C3. And then PC, ganun din, walang inner ties. Ang detail naman ng C3 natin, ganito lang. So, maliit lang siya, 150 by 200mm, tatlong 12mm. So, ito, naka C-bar lang siya. C-bar po ang tawag dyan. Wala akong 3D detail yan eh. Okay, so yan. Ito po yung itsura niyan. 120 yan. Pansinin nyo po, no? Hindi ganun kahaba yung hook niya compare doon. Pansinin nyo, ito 120 kasi nga 200 minus 40 minus 40 120 and then 40 sinakto ko na lang po yan para ang total nyan 40 plus 120 plus 40 is 0.2. May purpose po yan mamaya pagdating natin sa estimate. Okay, maliit lang yan pero sinadya ko talaga yan para kumbaga magkaroon kayo ng idea kung paano mas makatipid sa cutting list. Okay, yung cutting list po na tinatawag, yun po yung list ng pagkat ng bakal, no? Okay, so next po natin, page 17. I think okay na, wala na akong nakalimutan. Kung may nakalimutan man po ako, may tanong kayo, pwede pong mag-comment kayo dyan. And kung sino yung kung yung mga nanonood na marunong talaga, kung may sa tingin nyo na may mali ako or may kulang akong nasabi, pwede nyo i-comment dyan, walang namang problema. Ang purpose naman po natin is makatulong tayo sa mga kababayan natin gustong matuto, no? Next po natin, page 17 or S6, beam schedule and typical detail. Sa beam schedule, dito na po nakalagay yung detail ng mga beam natin. For example, yung tie beam natin, size 250 by 250, then ito yung bakal niya.
Yan, 3, 2, 3. Yan, 3 sa taas, 2 sa gitna, 3 sa baba. So, 8 yan. Halos hawig sila nung ano no, nung column. C2. Yun nga lang, mas malaki yung C2 and then may diagonal na inner ties. Yan. Halos parehas lang po ito pala. Ito parehas pala to. Parehas siya, parehas yung detail niya sa midspan at sa support. And then sa B1 and then B1 B1 B2. Yan, B1 at B2 magkaiba po siya. Joke lang. Ito lang palang B1. B1 lang na iba. Ito halos pansinin niyo, yung sinasabi kong magkaiba ito po. Itong B1 pansinin niyo yung mas maraming bakal sa baba pagdating sa midspan. Mas maraming bakal sa taas pagdating sa support. Okay? I-explain ko lang po ng mabilisan para po mas maintindihan nyo yung logic nyan, no? Ito po kasing beam natin, magbe-bend po kasi yan ng pababa dito sa midspan, no? Magpapaganyan po yan. And then dito sa taas, magpapaganyan. Ito, isolate natin yan. Magbe-bend po yan sa baba. Kapag nag-bend po yan sa baba, mabibinat to. Yung magre-resist po o magkokontra nung binat na yun ay yung bakal. Kaya po, mas marami yung bakal dito sa gitna. Sa baba. Okay? And then, dito, medyo mabibinat din po yan. Hindi pala medyo. Talagang mabibinat din yan. Okay? Pati dito sa may malapit sa support. Kumbaga, dito yung pinaka nabibinat dito sa baba, sa gitna, and then dito sa taas sa support. Support po yan kasi itong poste na dalawa, yun po yung support. Kaya po ang nakalagay dito at support, no? Yan po yung support nila. Okay, so kaya mapansin nyo, dun po mas marami yung bakal. Syempre, common sense. Kung saan mas marami yung binat, dun mas marami yung bakal. Okay? Yung binat po na sinasabi ko, yun po yung tinatawag natin na tension force o tensile force. Okay? Yung opposite naman po ng tensile force, compressive force naman po yun. Okay, yung tensile force, ang nagre-resist or kumokontra po talaga nun is bakal. Okay? Hindi po dinesign ang concrete para mag-resist or mangontra ng tensile. Talagang bakal lang. Okay? So, kaya po nandyan yung ating mas maraming bakal dito at saka dyan. Okay? Kaya ganito po yan. No? Actually, yung una kong balak dito is ano to halos para-pareha sila. Wala silang gadno. Ang tawag po kasi dyan ng iba, bangka-bangka. Okay, sinadya ko na lang na ganyan para at least pagdating natin ng estimate, ma-encounter nyo kung paano mag-estimate ng ganyan. Okay, so ganyan po yung detail natin, B1. Yan, and then dito sa stirrup spacing, pare-parehas yung spacing niya. Okay, so yan 350, 100, 150, and rest 200. Ito po yung sinasabi ko na pwedeng 200 dito. Okay, so yan. B2 natin, yan. Yan. Kung gusto nyong balikan yung detail ng B2, punta kayo dun sa ano natin, sa second floor beam framing plan. And B2, B3, yan po. Itong B3 and B4 and B5, ano lang yan, mga C bar lang. Okay, so manipis lang po kasi yan. Ito yan, B3. Balikan lang natin. Anong page ba yun? 13? Ayan, page 13. Yan. Pansinin nyo, yung B3 ay ito. Mga dulo. Ito po yan. Yan. Ito na lang mas maganda. Itong dulo na yan. Itong maliit. Yan. Yan po yung ating B3. Yan, dalawa na yan. Yan. Kasi maliit lang po yung force na ano yan, na binubuhat. Kaya okay lang na manipis yan. Hindi nyo na kailangan kapalan yan. Mas mahihirapan pa yung magbubuhat sa kanya na beam, which is ito. Yung dalawa na yan. Kapag masyadong makapal. Okay na po yan. Okay? Anong page na ba tayo? Balikan natin. Ayan. B3 and B4. Ito yung sa taas. B5, yan. Ang B5 naman natin ay wala dito sa ano hindi nyo makikita dito sa
Yan o, hindi nyo makikita yung B5 dyan. Mamaya, mapupuntahan natin yun. Pero, banggitin ko na lang din. Ito po yan. Yung sa may stair. Yan, ito. Yan, yan yung B5 yung magbubuhat. Pansinin nyo, maliit lang yan. No? Yan po yan. Then, ito pong typical detail, ito po yung sinasabi ko. Okay, so yan, pansinin nyo ito yung support natin, external support, internal, yan, mga ganyan. Pansinin nyo mas marami yung bakal dito sa gitna. Okay, kumpara dito sa taas. Pagdating sa midspan pag sinabing midspan, gitna, yan midspan. Pansinin nyo yan, midspan, ito, bottom, yan kaya pansinin nyo, mas marami yung bakal dito sa baba. And then, pagdating naman sa support, mas marami yung bakal dun. Ayun yan. Okay, yan yan mga tinatawag nating mga extra bar. Yan dalawa na yan. Extra bar yan. Extra bar din to. Okay? So, I hope okay na tayo dyan. Then, next natin, page 18 or S7. Yan, detail ng one-way slab. Ito, medyo mahirap tong i-explain. Sa totoo lang, mahirap tong i-explain. Mas maganda kung makita nyo to sa actual. Mas maganda makita nyo sa actual to, no? One-way and two-way slab. Ito, ang spacing niya at saka thickness ng slab natin, 5 inches. Ito yung typical na thickness ng ating suspended slab or 125 mm. And then yung bakal niya 12 mm. Pero may tinatawag tayong temperature bar na 10 mm lang. Okay? Mahirap talaga i-explain to. Mas maganda kung makita nyo po sa actual, no? Next natin page 19 S8 detail of stair. So ito yan, ito na yung B5 natin, no? Yan din yun. Okay, and then sa detail ng stair, dito nyo makikita saan ba nakakapit yung main bar ng detail ng natin, ng stair. Yan, saan ba yan nakakapit? Okay, so ang ito nakakapit yan sa tie beam. Okay, yung iba kasi gumagawa ng separate niyan kapag malayo sa tie beam, kung hindi pwede sa tie beam or kung ayaw nila sa tie beam, may separate yan na footing ng stair natin. Pero ito, ang ginawa ko, mas matibay ito. Nakakapit na siya sa tie beam. Ayan, ang main bar natin dyan ay 12 mm. Pero 100 mm yung spacing. Okay? Yung iba 16 mm at 150, pero okay na yan sa mga bahay-bahay na ganito. Okay na yan, 100 mm. Okay, and then yung step natin 200 yung taas, and then 300 yung pahiga. And then so ganyan nakalagay yung elevation. Yan, detail natin, 'di ba? Sabi natin kanina ay nung first part ng ating pagbasa ng plano, 3.2 ang height ng ground floor to second floor. So ayan, 3.2, and then gitna yung landing. Yan, and then main bar natin yan, and then pansinin nyo dito sa, kung may zoom in nyo pa ng mabuti yan, ayan hindi siya diretso. Sinadya ko po talaga yun kasi sa actual mahirap na ilagay yan, iabang mo yan ganyan kahaba. Kaya ang ginagawa dyan, magdadawel lang tayo dyan yan, pag ganyan. Okay, and then sa kadudugtungan. Okay, ganun din dito at ganun din sa taas. Okay? And then, meron tayong ito. Itong bakal na to. Yan, yung pa letter L. Yan, pa letter L na yan. 10 mm lang yan. Spacing yan 300. Yan. Pagkapitan ng concrete dito sa taas. Yan. Pagkapitan yan. Yung iba, ang ginagawa, ganito. May paganon, tapos paganyan pa. Okay? So, unnecessary na yan. Importante lang naman, ang purpose naman ito is pagkapitan ito itong concrete natin. Yung iba siguro nilalagay nila yan para mas madaling maitali, pero madali naman ang itali kahit nakaganyan lang yan. Okay, no? Next po natin ito temperature bar ng main bar. Ito kasi yung main bar natin, syempre yung main bar natin pag ganyan, di ba? Okay, so aside sa pag ganyan, meron tayo yung opposite direction nya. Usually ang tawag dun ay temperature bar. Yan, 300 mm spacing naman yan. Yan, yung maliliit na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. 300 ang spacing yan. Okay. Kaya po usually temperature bar ang tawag dyan kasi ang nire-resist nyan is temperature.
Kasi kung halimbawang lumamig or sobrang init, yung concrete kasi natin kapag ka walang ganun, magka-crack. Kaya temperature bar ang tawag doon, no? Yan, and then meron din dito sa nosing ng ating step. Yan, meron din diyang bakal. Yan, oh. Kumbaga yan yung mag-hold nitong pa-letter L na sinasabi ko kanina. Yan. 10mm din yan, ayun, oh. At every step. Yan. Yan, so yung B5, yung thickness ng ito ang thickness ng landing pagdating sa landing is 150. Ito pala 150 tong thickness ng ating stay. Yan, simula diyan simula po dito papunta diyan. Puntahan natin yung AutoCAD para mas ma-explain ko. AutoCAD yan. Yan po yan, yan. Simula diyan papunta diyan 150 mm, no? Yan 200 by 300, yan ano pa ba? Yan, nakalagay dyan B1. Sa B1 daw siya kakapit. Ito, tie beam kakapit. B5 kakapit. Yan, section niya. Ito yung plan. Naka-zoom in lang yan. Yung parang sa floor plan natin. Ganyan lang. No? And then, detail of CHB to tie beam. Yan. Ito yan. Ito yung nakapatong lang siya. Nakapatong lang yung ating CHB. Yung CHB natin, ayan, nakalagay 6 inches and then 4 inches. Mamaya, nakalagay yan sa construction notes ng 16, di ko sure I think nilagay ko. Ang 6 inches is sa outer, and then 4 inches naman sa inner. Pero kung ako lang, bahay ko lang na ganito yung size, 4 inches lang, hindi na ako maglalagay nito kasi maliit lang naman maliit lang naman yung bahay, tsaka mas magastos po, sobrang mas malaki ng dihamak ang gagastusin ng 6 inches kapag yan ang ginamit natin. Okay, so yung spacing natin, ito, usual na spacing, typical 600 mm. Ang vertical, 600 mm din ang horizontal. 600 din po kasi itong ating 3 layers, every 3 layers, 600 din po yan halos. Kasi nga, ang hollow blocks natin, 0.2 yan, or 200 mm. And then, tatlo yan, edi 600. Kaya, halos 600 yan. Pero yan po yung nakalagay sa detail. And then ito, nandito rin yung detail ng ating elevation. Kumbaga, yung top of tie beam natin is 100 mm from finish grade line. Yan, parang pinakita natin kanina. And then bottom of tie beam yan. Okay, so yan. And then next po natin, yung wall footing natin. Ito. Ang wall footing natin, ang lalim niya ay 400 mm. Ang size 300. And then thickness 150. Ang bakal niya, ito, tatlong 10 mm. Yan, typical to 10 mm. 1, 2, 3. Ito po yan. 1, 2, 3. No? Ito na lang. Yan. 1, 2, 3. Yan. Okay? Continuous yan. And then ito, yung transverse bar na tinatawag natin yan. Ito. Yan. Ito yung transverse bar. Yan ay 200 mm ang spacing naman yan. Okay? Yan, detail ng wall footing natin. And then, ito, typical, I think okay na tayo dito. Okay, pansinin nyo, 4 inches lang yan kasi sa loob lang yan, diba? Kung mabalikan nyo. And then, same lang spacing ng bakal ng vertical at saka horizontal. Next natin, typical detail ng ceiling. Yan. Papahapyawan ko lang to kasi umiiyak na yung anak ko. Ayan, pagdating po ng ceiling, mas ma-explain ko po ito. At saka, kung gusto nyo po talagang matutunan kung paano itsura nito sa actual, marami pong tutorial sa YouTube. Okay? Yan, and then dito sa drywall naman, yan, pagdating natin ng pag-estimate ng drywall, mas ma-explain ko po yan. And then, ito pong detail ng concrete cornice, ito po yan. Yan, ito. Yan, ito yung cornice natin. Yan, sa gilid natin or concrete molding ang tawag ng iba dyan. Okay, so yan. Next, itong detail ng ating roofing. Ayan, detail ng roofing. Yan. Mas ma-explain ko po yan pagdating natin sa roofing works, no? And then, ito, ganun din pagdating natin ng estimate. Pasensya na po kaya medyo maingay. And then, yan, ito naman, detail ng roofing frame. Yan, kaya may 3D dyan para mas maintindihan ninyo.
And then, yan, nakalagay dyan. Madali lang naman yung basahin. And, pagdating natin ng estimate na ng roofing works, mas pag-aaralan natin yan. Okay? Ito. And then, lastly, sa structural, general construction notes. Yan, nakalagay dyan construction notes. Nakalagay dito kung anong strength ng ating concrete, anong size ng mga aggregates, and then anong grade ng bakal, yung mga ganyan. Okay? So, yan lang po muna sa ating structural. Sa pagbabasa ng structural, pasensya na, medyo maingay ang aking anak. Humihingi po siya ng pambili ng gatas. Paki-Gcash na lang po, 0905-794-5072. Joke lang. Maraming salamat po. Next natin yung plumbing at electrical. Thank you everyone and God bless you all.